Three words for this third Sunday in Ordinary Time. Himay-himayin natin. Unang salita ay together. We have heard from our second reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Ano yun? Si San Pablo ay pinapaalala niya ang kanyang komunidad sa Korinto patungkol sa isang mahalagang patnubay at isang instructions sa kanila. And what is that? The importance of unity. The importance of togetherness. Si San Pablo ay nagpapaalala sa kanila na huwag sanang magkawatak-watak ang iisang komunidad ni Kristo. And why is that? Isa sa mga definitions or terminologies ng demon ay diabolos. Isang Greek word. Anong ibig sabihin ng diabolos? One who divides. Ang punot dulo ng paghihiwalay-hiwalayan sa isang komunidad. For example, sa klase, may isang tao na siya ang nagdadahilan kung bakit nag-aaway-away ang isang klase. Isang paalala na huwag maging parte at kabahagi ng diabolos. One who divides. Sa pamilya, pinapaalala na huwag sanang maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng nag-iisang at nagkakaisang pamilya. Kung hindi, nakikibahagi ka rin sa plano ng Diablo na ninanais ng kapagkawatak-watak sa pamilya. Ganon din sa simbahan. Alam niyo po, isa sa mga pinakamahirap na tungkulin ng isang pare sa parokya ay pagkaisahin ang iba't ibang ministry. At isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakawatak-watak o ng pagkakasira-siraan sa bawat ministry ay inggitan. Brothers and sisters, paalala sa atin na kung nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, ng hiwalayan sa isang komunidad, the devil resides in that community. And the Lord is inviting us today, together, maging dahilan ng pagkakaisa at pagsasama-sama, hindi ang pagkakawatak-watak, or else we are following the ways of the devil. First word, together. The second word is to gather. Together, to gather. Pagtitipon-tipon. Alam niyo po, ang salitang dagupan ay hango sa Pangasinang nandaragupan, kung saan ang ibig sabihin ang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang iba't ibang klase ng tao. And this is true with Jesus Christ when we heard in our gospel reading according to Matthew. Jesus gathered his first disciples. Tinawag niya ang una niyang mga disipulo para sumunod sa kanya upang gampanin ang misyon na iligtas ang sanlibutan. The Lord desires to call. He desires to gather. At hindi niya kaya na kahit siya lang mag-isa, ninanais niya na ibahagi ang misyon niya sa iba. Merong tinatawag sa atin, lalo na sa trabaho. At ano yun? The power to delegate. Hindi lahat ng trabaho kaya mo. At hindi lahat ng trabaho inaangkin mo dapat. Remember to delegate. Sa ating komunidad, hindi maaari, lalo na ikaw ay choir, na sakristan, na lektor,
at Asheret na sabay-sabay sa misa, mahihilo ka. One person, one role. That means there should be a delegation. Ganon din sa pamilya. May tagahugas ng pinggan, may nagwawali sa bahay, may nag-aayos at nagtutupi ng mga damit. The power to delegate. Huwag susuluhin. Jesus gathered his disciples to remind us the Lord wants to share His mission for every one of us. Kaya niya naman dahil Diyos siya. Pero ang Diyos natin ay pinapamahagi ang misyon sa lahat dahil gusto ni Kristo kasama ang lahat. Together, ang ikatlo at huling pagninilay nating salita sa linggo na ito ay to get there. Together, to get there. Sa ating pangwakas ng mabuting balita ayon kay San Mateo, napapansin ninyo si Jesus, hindi niya lang tinawag ang mga disipulo na tawag lang. What did you notice about the response of each disciple of Christ? There is a particular descriptive adjective. And what is that? When Jesus called the disciples, there is a particular response. At ano yun? Hindi lang sumunod lang sila kay Kristo. It did not state here, they followed Christ. It stated here, immediately they left their boat and their father and followed him. They left their net at once and followed Jesus. Agad, immediately. Hindi na umurong sulong. All at once. Kaya kung tatanungin ko kayo, do you want progress in life? Do it immediately. Huwag ingas kugon. Huwag ipagpabukas. Huwag imanyana habit. Ngayon na mismo. Kadalasan kasi, tayong mga Pilipino, akala natin kasi, may araw pa tayo bukas. Sigurado ka pa na may panahon ka pa sa susunod na araw. When God asks us to get there, we must already do it right now. Ang Diyos kayang maghintay. Pero ang Diyos may oras din. Dear brothers and sisters, in this Sunday, please be reminded with the three invitations of our Lord Jesus Christ. Number 1, together. Maging rason ng pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Second, together. Nawa, tayong tinawag ni Jesucristo ay makibahagi sa misyon niya. We must also delegate what we have received from God. Third, to get there. May goal tayo sa buhay natin. Simulan na natin ngayon. Amen.